Gusto ko sanang sorpresahin ang asawa kong si Jose. Pagbukas ko ng pinto, walang tao sa sala. Mula sa kwarto, narinig ko ang nagbubulungang boses ng aking biyenan. Carmen, kailangang mag-aral sa private school nung isa. Daan-daang libong piso ang tuition taon-taon. Hindi mo pwedeng pabayaan yon. Napabuntong hininga ang biyenan kong lalaki na si Tony. Paano natin ipapaliwanag kay Maria? Ano naman kung malaman niya? Makikipaghiwalay ba siya? Bakas ang nakasanayang sarkasmo sa boses ni Carmen. Ang kambal ay 6 na taong gulang na. Sa tingin mo ba hahayaan niyang lumaki ang mga anak niya ng walang ama? Nakatayo ako sa kabilang panig ng pinto at ang cake na hawak ko ay nahulog sa sahig. Kumalat ang icing at mga strawberry na parang nadurog kong puso. Nang gabing iyon, umuwi si Jose na parang walang nangyari. Hinalikan ako sa noo at inabutan ako ng isang kahon na may kwintas. Mahal, happy 7th anniversary. Pinagmasdan ko ang matamis niyang ngiti at naalala ko ang narinig ko kaninang hapon. Nakaramdam ako ng pagduwal. Alam ng buong pamilya, ako lang ang nabubuhay sa kamangmangan. Mayroon siyang ibang pamilya, ibang anak, at ako lang ang tanga sa larong ito. 3:00 ng madaling araw, nang tumunog ang alarm. Inabot ito ni Maria nang nakapikit para patayin at binigyan ng sarili ng 3 minuto pa sa kama. Ito lang ang oras sa buong araw na pag-aari niya ng buong buo. 3 minuto kung saan hindi siya asawa, ina, o manugang. 3:03 ay bumangon siya at tahimik na nag-aayos. Ang babae sa salamin ay taalang 5 taong gulang. May mga manipis na kulubot na sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit makinis pa rin ang kanyang balat, epekto ng libu-libong pisong ginagastos niya buwan-buwan sa derma clinic. Sa master bedroom, natutulog pa rin ang asawa niyang si Jose. Nakatagilid ito, humihinga ng pantay at mahinahon. Isang sinag ng araw sa umaga ang sumilip sa awang ng kurtina at tumama sa kanyang mukha. Gwapo pa rin siyang lalaki. 7 taon na silang kasal. Bahagya nang umatras ang kanyang hairline, ngunit maganda pa rin ang kanyang pangangatawan dahil sa 3 beses na pag-gym linggo-linggo. Pinagmasdan siya ni Maria sandali, saka siya pumunta sa kwarto ng mga bata. Mahimbing na natutulog ang kambal na sina Juan at Miguel. Ang kanilang 6 taong gulang na mga mukha ay magkamukhang magkamukha. Napapalamutian ng mahahabang pilik mata. Lumambot ang puso ni Maria. Yumuko siya at hinalikan sila sa noo. Mama. Antok na bulong ni Juan. Tulog ka pa. Maaga pa. Bulong ni Maria. Sa kusina, naghahanda na ng almusal ang biyenan niyang si Carmen. Amoy ng bagong timplang kape at mainit na pandesal ang bumalot sa hangin. Good morning, ma, sabi ni Maria habang tinitiklop ang manggas. Ako na po, hindi na kailangan. Gisingin mo na ang mga bata, sabi ni Carmen nang hindi lumilingon. May activity sila ngayon sa school, at ayokong malate sila. Kalmado ang kanyang tono, ngunit nakaramdam si Maria ng bahagyang panlalamig. Ganoon palagi ang biyenan niya, magalang ngunit malayo. Palaging may pader sa pagitan nila. Sa loob ng 7 taon, hindi sila kailanman nag-away, ngunit hindi rin sila naging malapit. Pagsapit ng 7:00 ng umaga, nakaupo na ang buong pamilya sa hapagkainan. Nagbabasa ng balita si Jose sa kanyang cellphone. Nagbabasa naman ng diaryo ang biyenan niyang si Tony. Masiglang nag-uusap ang kambal tungkol sa isang drawing contest sa school. Papa, pupunta ka ba para manood sa contest namin? Tanong ni Juan. Tumingala si Jose at ngumiti nang may paghingi ng paumanhin. Sorry mga anak, may importanteng meeting si Papa ngayon. Next time promise. Lagi mo namang sinasabing next time, nakasimangot na sagot ni Miguel. Totoo na to ngayon, sabi ni Jose habang ginugulo ang buhok nito. Mamayang gabi, ililibre ko kayo ng dinner sa Jollibee. Ano sa tingin nyo? Yehey! Sabay na bulalas ng 2 bata na agad na nagliwanag ang mukha. Pinagmasdan ni Maria ang tagpo at isang kakaibang pakiramdam na naman ang sumikip sa kanyang dibdib. Mabuting ama si Jose, o hindi bababa sa ganoon ang tingin ng iba. Ngunit sa nakalipas na 6 na buwan ay dumalas ang kanyang pagliban. Mga parent-teacher meeting, family days, weekend out of town, palagi siyang may dahilan. Mahal, ang putla mo, biglang sabi ni Jose. Baka kulang lang sa tulog, sagot ni Maria habang humihigop ng kape. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Mag-iwan ka ng trabaho sa iba sa opisina, sabi ni Jose, habang nilalagyan ng pandesal ang kanyang plato. Department head ka na ngayon, hindi mo kailangang gawin lahat.
Alam na alam niya iyon. Isang executive si Maria sa isang multinational company at malaki ang sahod. Nang mabuntis siya, pinayuhan siya ng kanyang biyena na mag-resign. Sinabing kayang-kaya siyang buhayin ng pamilya ni Jose. Tumanggi siya. Iginigiit niyang magpatuloy sa pagtatrabaho. Dahil dito, nanatiling malamig ang relasyon niya sa kanyang biyenan. Pagkatapos ihatid ang mga bata sa paaralan, nagmaneho si Maria papunta sa opisina. Habang naghihintay sa stoplight, napansin niya ang isang mahabang buhok sa passenger seat. Nakulayan ito ng berde at bahagyang kulot. Hindi ito kanya. Kinuha niya ito at matagal na tinitigan. Hindi kailanman nagsasakay si Jose ng mga katrabahong babae sa passenger seat. Siya mismo ang nagsabi nito. Kanino ito? Tumunog ang kanyang cellphone. Si Jose. Mahal, baka malate ako ng uwi ngayon. May dinner ako kasama ang isang kliyente. Sige, wag masyadong iinom. Alam ko, I love you. Pagkababa ng telepono, binalot ni Maria ang buhok sa isang tissue at itinago sa kanyang bag. Siguro katrabaho lang na naisabay niya minsan, pilit niyang kumbinsi sa sarili. Huwag mag-isip ng masama, ngunit kapag naitanim na, ang binhi ng pagdududa ay sumisibol at naguugat. Pagkatapos ng isang meeting sa hapon, biglang naisipan ni Maria na pumunta sa opisina ni Jose. Bihira siyang pumunta roon. Ayaw ni Jose na nagpapakita siya roon. Nakakasira raw ng imahe. Kilala siya ng receptionist. Ma'am Maria, hinahanap niyo po si Sir Jose? Umalis po siya kaninang tanghali. Saan siya pumunta? Tingin ko po may meeting siya sa kliyente. Sagot ng receptionist na umiiwas ng tingin. Tumango si Maria. Sa elevator, nakasalubong niya ang assistant ni Jose. Si Marco. Ma'am. Mukhang nagulat si Marco. Dumaan lang para bumati. Ngumiti si Maria. Mukhang masyadong busy si Jose lately. Opo, medyo marami pong projects. Hindi makatingin ng diretso si Marco sa kanya. Masyadong halata, lalo pang nanlumo ang puso ni Maria. Pati ang assistant niya ay pinagtatakpan siya. Umuwi si Jose ng 10:00 ng gabi. Amoy alak siya. Pero hindi naman sobra. Habang naliligo siya, chinek ni Maria ang mga damit niya. Sa kwelyo ng polo nito ay may mantsa ng pabango ng babae. Isang matamis na amoy bulaklak. Hindi ito ang brand na ginagamit niya. Mahal, paabot naman ng tuwalya, sigaw ni Jose mula sa banyo. Inabot ni Maria ang tuwalya. Hinawakan ni Jose ang kamay niya at hinila siya papasok sa banyo. Sa gitna ng singaw ng tubig, hinalikan niya ito. Isang mainit na halik, tulad noong bagong kasal pa lang sila. Ngunit naaamoy ni Maria ang pabango na nagmumula sa balat nito. Anong problema? Napansin ni Jose ang paninigas ng kanyang katawan. Pagod lang ako, sabi niya, sabay tulak palayo dito. Nakakapagod ang araw sa opisina. Paghiga sa kama, mabilis na nakatulog si Jose. Nakatitig lang si Maria sa kisame na mulat ang mga mata. 7 taon ng kasal, 2 anak, isang buhay na tila perpekto. Paano kung ang buhok na iyon, ang pabangong iyon, ang mga umiiwas na tingin ay nagkataon lang? Ayaw na niyang mag-isip pa. Pagsapit ng weekend, sinabi ng kanyang biyenan na may high school reunion siya at isasama niya ang kambal. Gusto sanang sumama ni Maria, ngunit sinabi ni Carmen na puro matatanda lang ang naroon at baka ma-out of place lang siya. Magsundo na lang si Jose sa inyo mamaya, hindi na kailangan. Ihahatid kami ng anak ng kaibigan kong si Celia. Sabi ni Carmen habang inihahanda ang mga damit ng kanyang mga apo. Doon na rin kami magdi-dinner. Huwag niyo na kaming hintayin. Nagtaka si Maria. Bihirang magyaya ang biyenan niya na lumabas kasama ang mga bata at parang sinasadya pa siyang iwan. Pagsapit ng hapon, mag-isang naglilinis si Maria sa bahay. Sa isang drawer sa kwarto ng kanyang mga biyenan, nakakita siya ng isang bote ng gamot, folic acid, isang supplement para sa mga buntis. 58 taong gulang na ang kanyang biyenan. Imposibleng buntis ito. Para kanino ito? Hawak ni Maria ang bote nang nanginginig ang mga kamay. Naalala niya na noong nakaraang buwan, sinabi ng kanyang biyenan na mag-aalaga ito ng isang kaibigang may sakit. Nawala ito ng 3 araw. Pag-uwi niya, nalaglag mula sa kanyang bag ang isang flyer ng baby store. Sinabi nitong inabot lang ito sa kanya sa kalye. Nagsimulang magtugma ang lahat ng piraso, ngunit kailangan niya ng patunay,
isang direkta at hindi maitatangging patunay. Pagsapit ng Lunes, nag-leave si Maria at nagpunta sa isang Globe store. Family plan ang gamit nilang mag-asawa at nakapangalan sa kanya ang pangunahing linya. Sa palusot na nakalimutan ang password, nakuha niya ang call log ng nakaraang 6 na buwan. Isang numero ang lumalabas ng napakadalas, halos araw-araw. Hindi matagal ang mga tawag, ngunit regular. Alas 8 ng umaga, 12:02 ng tanghali, alas 9 ng gabi. Isinulat ni Maria ang numero at hinanap ito sa social media. Ang profile picture ay isang babaeng nakatalikod. Isabel ang pangalan. Naka-private ang profile, ngunit ang cover photo ay isang close-up ng 2 kamay na magkahawak. Ang kamay ng lalaki ay may suot na relos na kaparehong-kapareho ng kay Jose. Isang limited edition na iniregalo niya noong birthday nito noong nakaraang taon. Nakatungo si Maria sa waiting area ng tindahan. Nanlalamig ang buong katawan niya. Malakas ang aircon, ngunit pinagpapawisan siya. 7 taon. 2 anak. Ang pamilyang inakala niyang masaya ay isang malaking kasinungalingan. Tumunog ang kanyang cellphone. Si Jose. Mahal, anong gusto mong i-dinner? Maaga akong uuwi ngayon para magluto. Ang boses niya ay kasing lambing tulad ng dati. Ibinuka ni Maria ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na tunog. Gusto niyang itanong kung sino ang babaeng iyon, kung sino ang anak na iyon, gaano na sila katagal, kung alam ba ng buong pamilya. Ngunit sa huli, ang tanging nasabi niya ay, kahit ano, may problema ba? Iba ang boses mo. Sinisipon lang ako ng konti, sabi ni Maria. Sige, ibababa ko na, busy ako. Kailangan niya ng oras, kailangan niyang magplano, kailangan niyang mag-isip kung ano ang susunod na gagawin. Habang nagmamaneho pa uwi, walang tigil sa pag-iyak si Maria. Isang tahimik na pag-iyak. Lumabo ang kanyang paningin dahil sa luha. Naalala niya ang araw ng kanilang kasal. Sinabi ni Jose na mamahalin siya nito habang buhay. Naalala niya noong ipinanganak ang kambal at muntik na siyang maubusan ng dugo. Umiiyak ito sa labas ng delivery room. Naalala niya ang bawat anibersaryo, ang mga sorpresang inihanda nito. Peke ang lahat, ang mga haplos, ang mga pangako, ang mga araw at gabi, o baka mahal niya silang dalawa at gusto niyang magkaroon ng 2 pamilya. Pinunasan ni Maria ang kanyang mga luha. Hindi ito pwedeng magpatuloy. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan at saka siya magdedesisyon. Sa mga sumunod na araw, umarte ng normal si Maria. Nagtrabaho, nag-alaga sa mga bata, inasikaso ang bahay, ngunit nagsimula siyang mag-obserba sa mga pag-uusap, sa bawat ekspresyon. Lumalayo ang kanyang biyenan para sagutin ang telepono. Paminsan-minsan siyang tinitingnan ng kanyang biyenang lalaki na may bahid ng panunumbat ng budhi. Laging nakataob ang cellphone ni Jose. Biyernes ng gabi, habang nanonood sila ng TV, tumunog ang telepono ni Jose. Tiningnan niya ito at pinatay ang tawag. Sino yon? Natural na tanong ni Maria. Salesman, ang kukulit. Ang kulit naman ng salesman na yan. Pinatay mo na, tumatawag pa rin. Kaya nga tumayo si Jose. Maliligo muna ako. Iniwan niya ang cellphone sa sofa. Tinitigan ni Maria ang itim na device na parang isang bomba. Alam niya ang password. Ang lahat ng password ni Jose ay ang birthday ng kambal. Pwede niya itong buksan anumang oras at tingnan kung ano ang isinulat ni Isabel, ngunit hindi niya ginawa. Hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi pa siya handang harapin ito. Pagsapit ng Sabado, sinabi ni Maria na kailangan niyang mag-overtime. Umalis siya ng maaga, nagmaneho papunta sa isang subdivision sa Ayala, Alabang. Ito ang address na nakarehistro sa numerong iyon. Marangya ang subdivision, may magagandang hardin. Ipinark ni Maria ang sasakyan sa isang gilid ng kalye at naghintay. Hindi niya alam kung ano ang hinihintay niya. Marahil isang anino, isang kumpirmasyon. Bandang alas 10 ng umaga, nakita niya ang sasakyan ni Jose na pumasok sa subdivision. Walang pag-aalinlangang binuksan ng guwardya ang harang para sa kanya. Sa passenger seat ay may nakaupong babae, berde at kulot ang buhok, may magandang profile ng mukha. Mahigpit na hinawakan ni Maria ang manibela. Bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Masakit, pero hindi kasing sakit ng puso niya. Nakita niya kung paano naglaho ang sasakyan sa pagitan ng mga mansyon. Sa kanya pinaandar ang sariling sasakyan at umalis ng walang luha, walang sigaw, na may kakaibang kalmado.
Oras na para sa komprontasyon. Ngunit hindi ngayon. Isang araw bago ang kanilang ika-7 anibersaryo, nagtanong siya tungkol sa annulment, paghahati ng ari-arian, at child custody. Matapos marinig ang kanyang kwento, pinayuhan siya ng abogado na mag-ipon muna ng ebidensya. Ang ginawa ng asawa mo ay isang mabigat na kasalanan na pabor sa iyo, pareho sa paghahati ng ari-arian at sa custody. Gusto ko ang custody ng mga anak ko, sabi ni Maria. Sa kaso ng kambal, madalas itong hinahati, isa sa bawat magulang, ngunit kung mayroon kang patunay ng matinding pagkakamali mula sa kabilang panig at sapat ang kakayahan mong pinansyal, pwede mong ipaglaban silang dalawa. Kukuha ako ng ebidensya. Paglabas ng law firm, pumunta si Maria sa bangko. Inilipat niya ang lahat ng kanyang personal na ipon sa isang bagong account. Iyon ay ipon mula sa maraming taon ng pagtatrabaho. Hindi niya ginalaw ang pera sa kanilang joint account. Kung gagalawin niya ito ngayon, maghihinala si Jose. Sa gabi, pumunta siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Hindi niya sinabi sa kanila ang totoo. Sinabi lang niya na namimiss niya sila. Nagluto ang kanyang ina ng masarap na hapunan. Inilabas ng kanyang ama ang paborito nitong wine. Si Jose, bakit hindi mo kasama? Tanong ng kanyang ina. Overtime, sabi ni Maria habang nagsasalin ng wine sa baso ng kanyang ama. Paano kung maghiwalay kami? Susuportahan niyo ba ako? Nanigas ang kanyang mga magulang. Anak, anong sinasabi mo? Hinimas ng kanyang ina ang kanyang kamay. Kung maayos naman kayo, bakit kayo maghihiwalay? Tanong nito. Tinitigan siya ng kanyang ama. Maria, sinaktan ka ba niya? Hindi pa. Yumuko si Maria at kumain. Pagod lang talaga ako lately, kung ano-ano naiisip ko. Nang gabing iyon, natulog siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Nakahiga sa kamang kinalakhan niya, nakatitig sa kisame. Sa wakas, tumulo ang mga luha niya. Naalala niya na noong bata pa siya, sinasabi ng kanyang ama, Anak, paghahanap ka ng asawa. Piliin mo yung tatratuhin ka ng tama. Nahanap niya si Jose. Akala niya tinatrato siya nito ng tama. Ngayon niya na-realize na, sa totoo lang, masyadong marami itong tinatratong tama. Kinabukasan, sa araw ng kanilang anibersaryo, nag-leave si Maria. Bumili siya ng cake at red wine. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa ito. Marahil para bigyan ng maayos na pagtatapos ang kanilang pagsasama. Pagkatapos ay umuwi siya nang mas maaga sa inaasahan at narinig ang usapang iyon. Ang boses ng kanyang biyenan, ang pagbuntong hininga ng kanyang biyenang lalaki, ang pagkakaroon ng ibang anak, ang daan-daang libong tuition, ang lahat ng pagdududa, lahat ng hinala ay nakumpirma. Sa sandaling bumagsak ang cake sa sahig, naramdaman ni Maria na nadurog din ang puso niya, ngunit hindi siya pumasok para harapin sila. Hindi siya umiyak o gumawa ng eksena. Tahimik siyang nakatayo at nakikinig sa usapan. Ako na ang bahala kay Maria. Narinig niya ang boses ni Jose. Nasa bahay rin pala ito. Hindi niya malalaman. Hindi mo maitatago ang araw gamit ang isang daliri, sabi ng biyenan niya. Hanggat kaya natin, itatago natin. Buntong hininga ni Jose. Hindi ko pwedeng gawin ito kay Isabel. Anak ko yon. Kailangan kong panagutan. Tumalikod si Maria at dahan-dahang umalis. Paglabas ng pinto, nabulag siya sa sikat ng araw. Nasa ilalim siya ng araw, pero pakiramdam niya'y nagyayelo siya sa lamig. Kaya pala, ibang pamilya, ibang babae, ibang anak, alam ng buong pamilya, ang mga biyenan niya, marahil pati ang hipag niya. Siya lang ang tanga na walang alam. Pagsapit ng gabi, umuwi si Jose, inabot sa kanya ang kwintas, at nagsabi ng matatamis na salita. Tiningnan siya ni Maria, at nakaramdam ng matinding pandidiri. Ang lalaking ito, ang mukhang ito, ang mga kamay na ito, na yumakap sa kanya, at pati na rin sa ibang babae, na nagsabing, mahal kita sa kanya, at gayon din sa isa. Tinanggap niya ang kwintas, at nagpasalamat. Saka siya pumunta sa banyo para maligo. Sa ilalim ng patak ng tubig, tahimik siyang umiyak. Pagkatapos maligo, umupo siya sa harap ng salamin. Tiningnan niya ang sarili. 35 taong gulang, 2 anak, isang magandang karera, at isang pamilyang tila perpekto. Ngayon ay guguho na ang pamilyang ito, ngunit hindi siya pwedeng basta nalang gumuho. Mayroon siyang mga anak na dapat protektahan. Mayroon siyang kinabukasan na dapat ipaglaban. Binuksan ni Maria ang isang drawer at kumuha ng notebook.
Nagsimula siyang magsulat ng plano. Hakbang 1, mag-ipon ng ebidensya. Hakbang 2, siguruhin ang katatagang pinansyal. Hakbang 3, maghanap ng magaling na abogado. Hakbang 4, komprontasyon. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang mga bata. Ang kambal ay buhay niya. Hindi niya hahayaang mawala sila sa kanya. Pagpasok ni Jose sa kwarto, nakahiga na si Maria. Mahal, tulog ka na ba? Pabulong nitong tanong. Hindi pa. Humiga si Jose at niyakap siya mula sa likod. Nanigas ang katawan ni Maria, ngunit hindi niya ito itinulak. May bagong project sa opisina. Baka maging masyadong busy ako, sabi ni Jose. Baka kailanganin kong pumasok kahit weekends. Sorry kung hindi natin na-celebrate ng maayos ang anniversary natin. Okay lang, sabi ni Maria. Talagang okay lang, dahil mula ngayon, patay na ang kanilang pagsasama. Sa dilim, dilat na dilat ang mga mata ni Maria. Naalala niya noong magkasintahan pa sila at sinusundo siya araw-araw ni Jose sa trabaho. Naalala niya noong nag-propose ito na nanginginig ang mga kamay sa kaba. Naalala niya noong ipinanganak ang kanilang mga anak, kung paano siya nito niyakap at sinabing, "Salamat sa sakripisyo mo." Ang magagandang alaala na iyon ay parang mga matatalim na kutsilyo ngayon na unti-unting tumutusok sa kanyang puso, ngunit hindi siya pwedeng sumuko. Para sa kanyang mga anak, kailangan niyang maging matatag. Kinabukasan, nag-file si Maria ng kanyang annual leave. Sinabi niyang gusto niyang ipasyal ang mga bata. Hindi naghinala si Jose. Binigyan pa siya nito ng credit card. Mag-enjoy kayo. Kung kulangin kayo sa pera, sabihin mo lang. Tinanggap ni Maria ang card habang mapait na natatawa sa loob. Marahil paraan niya ito para makabawi sa guilt niya. Pero hindi iyon kailangan ni Maria. Kailangan niya ng katotohanan, ebidensya, at lakas para lumaban. Dinala ni Maria ang kambal sa Tagaytay. Mula sa hotel, nag-text siya sa numerong iyon. Ako ang asawa ni Jose. Kailangan nating mag-usap. Nagsimula siyang ayusin ang mga ebidensyang mayroon siya. Screenshots ng call logs mula sa profile ng babae, picture ng folic acid sa drawer ng kanyang biyenan, at picture ng sasakyan ni Jose sa subdivision. Hindi iyon sapat. Kailangan niya ng mas direktang ebidensya para patunayan na may ibang pamilya si Jose para mapatunayan ang kasalanan nito. Pagkalipas ng 3 araw sa hotel, umuwi si Maria kasama ang mga bata. Mukhang normal ang lahat. Ngunit alam niyang may nagbago na habambuhay. Nagsimula siyang mag-imbentaryo ng mga ari-arian ng pamilya. Nakapangalan sa kanilang dalawa ang titulo ng bahay, ngunit ang down payment ay galing sa kanyang mga biyenan. Nakapangalan kay Jose ang kotse. Karamihan sa mga ipon nila ay nasa joint account. Kung maghihiwalay sila, magkano ang mapupunta sa kanya? At ang pinakamahalaga, ang mga bata. Hindi basta-basta isusuko ni Jose ang custody, lalo na sa kambal. Sila ang yaman ng pamilya. Nag-research si Maria sa internet, nagtanong sa mga kaibigang abogado. Ang conclusion, kung mapapatunayan niya ang matinding kasalanan ni Jose at mayroon siyang sapat na kakayahang pinansyal, malaki ang laban niya para makuha ang custody ng kambal. Kakayahang pinansyal, walang problema. Mayroon siyang matatag na trabaho, malaking sahod, at sariling ipon, patunay ng kasalanan. Kailangan pa niya ng mas marami. 1 linggo ang lumipas, dumating ang pagkakataon. Sinabi ni Jose na may 3 araw siyang business trip. Tiningnan ni Maria ang flight details nito. Totoong may flight ito, ngunit nagmaneho pa rin siya papuntang airport. Naghintay siya sa parking lot. Dumating ang sasakyan ni Jose. Sa passenger seat ay naroon ang babaeng iyon. Ngayon ay malinaw na nakita ni Maria ang mukha nito. Bata pa, siguro nasa 28 taong gulang, maganda at mukhang maamo. Sinundan sila ni Maria sa loob, pinapanatili ang distansya. Walang pisikal na kontak sina Jose at ang babae, ngunit sabay silang naglalakad na nag-uusap ng pabulong, parang isang mag-asawang komportable sa isa't isa. Habang nagche-check-in, iniabot ng babae ang kanyang ID. Kinuhanan iyon ni Maria ng litrato mula sa malayo gamit ang cellphone. Zoom niya ang larawan at nakita ang pangalan. Isabel Cruz. Siya nga. Hindi na sumunod pa si Maria. Umalis siya sa sasakyan. Matagal siyang umiyak. Ang huling katiting ng pag-asa ay naglaho na. Totoong magkarelasyon si Jose at ang babaeng iyon. Magkasama pa silang nagba-business trip. Pag-uwi sa bahay, nagsimulang kumilos si Maria. Kumuha siya ng private detective para imbestigahan si Isabel.
Galing sa sarili niyang account ang ibinayad. Hindi siya dapat mag-iwan ng bakas. Pagkalipas ng 3 araw, ipinadala ng detective ang report. Isabel Cruz, 28 taong gulang, freelance illustrator. Nakilala si Jose 4 na taon na ang nakalipas. 30 taon na ang nakalipas nang ipanganak nito ang isang batang babae na ngayon ay 2.5 taong gulang na. Ibinili ni Jose si Isabel ng isang condo unit sa BGC na nakapangalan kay Isabel. Nagbibigay ito ng allowance na 100,000 piso buwan-buwan. Nag-aaral ang bata sa isang private preschool na may tuition na 400,000 piso taon-taon. Kasama sa report ang mga litrato. Litrato ni Isabel at ng kanyang anak, litrato ni Jose na buhat ang bata, litrato nilang tatlo sa isang parke. Sa mga litrato, abot tenga ang ngiti ni Jose. Isang ngiting matagal nang hindi nakikita ni Maria. Hindi siya busy sa trabaho, hindi siya na-stress. Inilalaan lang niya ang kanyang oras at mga ngiti sa ibang pamilya. Tinitigan ni Maria ang mga larawan. Namamanhid na ang puso niya. Kapag nasa sukdulan na ang sakit, titigil ka na sa pagdaramdam. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Nakakuha ang detective ng mga screenshot ng social media ni Isabel. May mga litrato si Jose kasama ang bata noong birthday nito. Mga litrato nilang nagbabakasyon, mga litrato ni Jose na nagluluto sa kusina sa hating gabi. Ang mga caption ay palaging sweet. Pagod ang mahal ko. Ang swerte ko sa'yo. Ang ating munting pamilya. Naalala ni Maria na kapag nagpo-post siya, bihirang i-like o i-comment iyon ni Jose. Hindi raw siya mahilig sa social media. Hindi siya mahilig, sadyang ayaw lang niyang makita sa buhay ni Maria. Sa dulo ng report ay ang mga bank statement ni Jose. May mga regular na transfer kay Isabel buwan-buwan, magkakaibang halaga, at isang malaking gastos pagbili ng sasakyan para kay Isabel. Nagkwenta si Maria. Sa loob ng 4 na taon, gumastos si Jose ng daan-daang libong piso para sa isa niyang pamilya habang siya naging uto-uto na nag-aakalang nagpapakamatay ito sa trabaho at nag-iipon para makabili sila ng mas malaking bahay. Napakalupit na kabalintunaan. Isinara niya ang report. Nakaupo lang si Maria sa dilim. Sa labas, nakikita ang mga ilaw ng syudad. Bawat bintanang may ilaw ay isang pamilya. Dati ay mayroon din siya. Ngayon, alam niya na matagal na pala itong basag. Nang araw na bumalik si Jose mula sa kanyang business trip, naghanda si Maria ng masarap na hapunan. Tuwang-tuwa ang kambal na nagkukwento sa kanya ng mga ginawa nila noong mga nakaraang araw. Nag-uwi si Jose ng mga pasalubong para sa mga bata at isang bagong damit para kay Maria. Salamat, sabi niya. Tinanggap ito at inilapag sa isang tabi. Hindi mo ba gusto? Tanong ni Jose. Gusto ko. Tara, kain na tayo. Sa hapagkainan, nagkwento si Jose kung gaano katagumpay ang business trip. Nakakuha raw siya ng malaking kontrata. Tahimik na nakikinig si Maria. Nag-iisip kung nandoon din kaya si Isabel sa pagdiriwang na iyon. Pagsapit ng gabi, tulog na ang mga bata. Nasa study room si Maria. Nag-aayos ng mga dokumento. Pumasok si Jose. Mahal, ang busy mo lately. Niyakap siya nito mula sa likod. Wala naman. May problema ba? Napansin ni Jose ang pagbabago niya. Wala, pagod lang ako. Sabi niya habang inilalayo ito. Tiningnan siya ni Jose. May komplikadong emosyon sa mga mata nito. Sandaling naisip ni Maria na baka aamin na ito sa lahat, ngunit sa huli ay sinabi lang nito, magpahinga ka na. Alam ni Maria na hindi ito aamin. Gusto nitong magkaroon ng 2 pamilya, 2 asawa, 2 set ng mga anak. Nag-e-enjoy siya sa sitwasyon. Bakit niya iyon sisirain? Kung gayon, siya mismo ang sisira nito. Mula ng araw na iyon, palihim kong sinimulang ihanda ang aking pagtakas. Ang mga passport ng kambal, ang mga birth certificate, ang aking mga bank statement, at kopya ng lahat ng ebidensya itinago ko lahat iyon sa isang safe deposit box sa bangko. Nag-resign ako sa trabaho. Ginamit ko ang mga natitirang vacation at sick leave ko para pahabain ang notice period. Walang nakahalata ng kakaiba. Naospital ang isa pang anak ni Jose. 3 araw siyang hindi umuwi. Nadulas ang aking biyenan. Kawawa naman. Palagi na lang nagkakasakit. Tiningnan siya ng masama ng aking biyenang lalaki, ngunit huli na ang lahat. Ngumiti ako habang nag-eempake ng mga gamit ng kambal. Dadalhin kayo ni Mama sa Cebu. Gusto niyo ba? Sigaw nila sa tuwa. Minsan pa akong sumulyap sa bahay na tinirhan ko ng 7 taon. Hawak ang kamay ng aking mga anak, umalis ako ng hindi lumilingon.
Pinatay ko ang aking cellphone, pinuputol ang lahat ng komunikasyon. 3 oras ang lumipas, tumawag si Jose sa cellphone ng biyanan ko. Galit na galit siya. Wala na kami ni Maria doon. At nasa airport na ako papunta sa kabilang dulo ng bansa, may 3 tiket papuntang Cebu. Mula ngayon, kami ay isang bagong kami. Nang lumipad ang eroplano, masayang nakatingin sina Juan at Miguel sa bintana, pinagmamasdan ang mga ulap. Nakaupo si Maria sa gitna habang yakap ang kanyang 2 anak. Payapa ang kanyang puso, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan. Mama, ilang araw po tayo doon? Tanong ni Miguel. Hanggang sa magsawa kayo, sabi ni Maria. Si Papa, hindi sasama? Masyadong busy si Papa sa trabaho. Hinimas ni Maria ang buhok niya. Hindi pa ba sapat si Mama sa inyo? Sapat po, sabay na sagot ng 2 bata. Ngumiti si Maria. Sa gitna ng pagngiti, nagtubig ang kanyang mga mata. Naalala niya ang litrato sa report ng detective kung saan kasama ni Jose ang isa niyang anak sa isang resort. Ngayon, siya naman ang nagdadala sa kanyang mga anak sa isang lugar na walang kasinungalingan. Gabi na nang lumapag ang eroplano sa Cebu. Dinala ni Maria ang mga bata sa isang hotel suite na nabook niya. Malapit ito sa beach para kinabukasan ay diretso na sila roon. Pagkatapos paliguan at patulugin ng mga bata, binuksan ni Maria ang bagong cellphone na binili niya at sinalpakan ng bagong SIM card. Naka-off na ang luma niyang cellphone at itinapon niya ito sa isang basurahan sa airport. Sa bagong cellphone niya, isa lang ang contact. Ang kanyang abogado, "Attorney, nakarating na po kami." Text niya. "Mabuti, sundin ang plano. Tawagan mo ako kung may problema." Ibinaba ni Maria ang cellphone at lumabas sa balkonahe. Mainit at humid ang gabi sa Cebu. Dumadampi sa mukha niya ang simoy ng dagat. Huminga siya ng malalim, ninanamnamang matagal nang nawalang kalayaan. Samantala, sa Metro Manila, nagkakagulo. Umuwi si Jose ng alas 8 ng gabi mula sa ospital. Mataas ang naging lagnat ng anak ni Isabel at 3 araw niya itong inalagaan. Pagod siya, pero panatag. Nagawa niyang asikasuhin ang 2 niyang pamilya. Pagbukas ng pinto, madilim ang bahay. "Maria! Mga anak!" Sigaw niya. Walang sumagot. Binuksan niya ang ilaw. Malinis ang sala. Sa ibabaw ng mesa, may isang note, sulat kamay ni Maria. "Jose, dinala ko na ang mga bata. Huwag niyo na kaming hanapin." Iyon lang, walang sinabi kung saan pupunta, walang petsa ng pagbabalik. Nakaramdam ng kaba si Jose sa kanyang tiyan. Tinawagan niya ang cellphone ni Maria, nakapatay. Tinawagan niya ang kanyang mga magulang, wala silang alam. Tinawagan niya ang mga kaibigan ni Maria, wala rin silang contact. Binalot siya ng masamang kutob. Tumakbo siya sa kwarto at binuksan ang cabinet. Wala na ang mga damit na palaging isinusuot ni Maria. Nawawala rin ang 2 maleta ng kambal. Pumunta siya sa study room. Nawawala ang mga importanteng dokumento ni Maria. Naroon pa rin ang kanilang marriage certificate, ngunit wala na ang passport ni Maria. Napabagsak si Jose sa upuan. Blanko ang kanyang isip. Alam ni Maria. Kailan pa niya nalaman? Gaano karami ang alam niya? Tumunog ang cellphone niya. Ang kanyang ina, si Carmen. "Jose, nandyan ba si Maria at ang mga bata?" Nakapatay ang cellphone niya. Hindi ko siya makontak. Nag-iwan siya ng note. Dinala daw niya ang mga bata. Tuyo ang boses ni Jose. "Ano?" Sigaw ni Carmen. "Saan sila nagpunta? Kailan sila babalik? Bakit hindi mo siya pinigilan? Paano ko siya pipigilan? Hindi ko nga alam na aalis siya. Dahil ba? Tosa, nalaman ba niya?" Pabulong na tanong ni Carmen. Natahimik si Jose. Bukod doon, wala nang ibang paliwanag. Pagkababa ng telepono, sumandal si Jose sa upuan. Sa loob ng maraming taon, naging maingat siya. Akala niya ay nababalanse niya ang lahat ng perpekto. Masunurin si Maria. Maunawain si Isabel. Walang problema sa magkabilang panig. Naisip pa nga niya na kapag lumaki-laki na ang anak ni Isabel, hahanap siya ng pagkakataon para unti-unting matanggap ni Maria ang sitwasyon. Ngayon, tapos na ang lahat. Tumawag si Isabel. Umiiyak ang boses nito. "Jose!" Sabi ng doktor kailangang i-admit ang bata. "Natatakot akong mag-isa." "Papunta na ako," sabi ni Jose. "Okay ka lang ba?" Iba ang boses mo. "Okay lang ako."
Hinilot ni Jose ang kanyang sentido. Papunta na ako. Pagkababa ng tawag, tiningnan niya ang walang lamang bahay. Sa loob ng 7 taon, ang lugar na ito ay palaging mainit dahil sa tawa ng mga bata, dahil sa presensya ni Maria. Ngayon, mag-isa na lang siya. Naalala niya ang huling tingin na ibinigay sa kanya ni Maria. Kalmado, ngunit malamig. Hindi iyon pagiging kalmado. Iyon ay pagsuko matapos ang kawalan ng pag-asa. Kinuha ni Jose ang susi ng kotse at patakbong lumabas. Gusto niyang pumunta sa ospital, pero mas gusto niyang hanapin si Maria. Ngunit saan siya maghahanap? Saan pupunta si Maria? Sa bahay ng mga magulang niya? Sa mga kaibigan niya? O baka nalaman niya ang tungkol kay Isabel at hinahanap niya ito ngayon? Pag-isip doon, kinabig ni Jose ang manibela at nagmaneho papunta sa kondo ni Isabel. Nang buksan ni Isabel ang pinto, nakita niya ang namumutlang mukha ni Jose at nagulat siya. Jose, anong nangyari? Pumasok si Jose at iginala ang tingin. Walang bakas ni Maria. Pumunta ba siya rito? Sino? Ang asawa mo? Tanong nito. Hindi. Mukhang naguguluhan si Isabel. Bakit naman siya pupunta rito? Nakahinga ng maluwag si Jose, ngunit lalo pang bumigat ang kanyang puso. Hindi pinuntahan ni Maria si Isabel. Saan siya pumunta kung ganoon? Dinala ang mga bata, pinutol ang lahat ng komunikasyon. Isa itong senyales ng tuluyang pagputol ng ugnayan. Anong nangyari? Hinawakan ni Isabel ang kamay niya. Umalis si Maria kasama ang mga bata. Hindi ko alam kung saan. Naupo si Jose na wasak na wasak. Nanigas si Isabel. Alam niyang may pamilya si Jose, pero hindi niya inakalang bigla na lang mawawala ang asawa nito. Ayon sa alam niya, mahina ang babaeng iyon, sunod-sunuran, at hindi maglalakas loob na magrebelde. Alam na niya, bulong ni Isabel. Siguro. Anong gagawin natin? Umiling si Jose. Hindi rin niya alam ang gagawin. Mag-report sa pulis? Ina si Maria ng mga bata. Hindi krimen ang umalis kasama ang kanyang mga anak. Ang kumuha ng private detective ay aabuti ng oras. At kung nagtatago si Maria, mahirap siyang mahanap. Tumunog ulit ang cellphone. Ang kanyang ama, si Tony. Umuwi ka rito ngayon din. Hinimatay ang mama mo. Pagdating ni Jose sa bahay, nakahiga si Carmen sa kama na namumutla ang mukha. Nakaupo sa tabi niya si Tony. Seryoso ang ekspresyon. Anong nangyari? Tanong ni Jose. Tingnan mo kung anong ginawa mo, sigaw ni Tony. Sinabi ko na sayo noon pa na hindi ito maitatago. Ngayon umalis na si Maria at dinala ang mga bata. Pa, wala nang maitutulong ang pagsasabi niyan ngayon. Kailangan natin siyang hanapin. Hanapin saan? Mukhang tahimik si Maria, pero sobrang tigas ng ulo niya. Kung nagdesisyon siyang umalis, walang makakahanap sa kanya. Nagising si Carmen at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Jose, kailangan mong mahanap ang mga apo ko. Dugo natin ang nananalaytay sa kanila. Alam ko, ma, sabi ni Jose. Pero paano? Simple lang ang social circle ni Maria. Ang mga magulang niya, ilang kaibigan, mga katrabaho. Isa-isang tinawagan ni Jose ang mga ito. Pareho lang ang sagot, hindi nila alam, ang mga magulang ni Maria. Sa totoo lang, wala silang alam. Sinabi lang ni Maria sa kanila na magbabakasyon siya kasama ang mga bata. Hindi niya sinabi kung saan at kung kailan siya babalik. Jose, may ginawa ka ba kay Maria? Tanong ng biyanan niya sa telepono. Matigas ang tono nito. Wala po, pa. Wala. Bakit bigla na lang siyang aalis kasama ang mga bata nang walang sinasabi sa amin? Inagaw ng kanyang biyanang babae ang telepono. Jose, sinasabi ko sa'yo, kapag may nangyaring masama kay Maria, hindi kita mapapatawad. Ibinaba ni Jose ang tawag. Sumasakit ang ulo niya. Walang alam ang mga magulang ni Maria. Walang alam ang mga kaibigan niya. Sinabi ng mga katrabaho niya na naka-leave siya. Nawala ang lahat ng lead. Gabi na. Mag-isa si Jose sa sala. Naalala niya ang nakalipas na 7 taon. Mabuting asawa si Maria. Mabuting ina. Inaalagaan ang pamilya. Sinusuportahan ang kanyang karera. Hindi kailanman nagreklamo. At ano ang iginanti niya rito? Kasinungalingan, pagtataksil, ibang pamilya. Ngayon, umalis na ito kasama ang mga bata. Ito ang parusang nararapat sa kanya, ngunit anak niya ang mga iyon.
Hindi pwedeng mawala sila. Sina Juan at Miguel, ang kambal na pinalaki niya, ang kanyang pride. Kinuha ni Jose ang cellphone at tinawagan ng isang kaibigang private detective. Tulungan mo akong makahanap ng tao. Kailangan na agad. Sino? Ang asawa ko. Umalis siya kasama ang dalawa naming anak ngayong hapon. Natahimik ang kanyang kaibigan sa kabilang linya. Jose, wala pang 24 oras nawawala ang asawa mo. Hindi ito ituturing ng pulisya na missing person case. Kaya nga tinatawagan kita, sabi ni Jose. Hindi problema ang pera. Hanapin mo sila sa lalong madaling panahon. Okay? Isend ko sa iyo ang details. Pagkababa ng tawag, nagsimulang tipunin ni Jose ang impormasyon ni Maria. SSS number, passport number, cellphone number, plaka ng kotse. Saka lang niya napagtanto kung gaano kaunti ang alam niya tungkol kay Maria. Hindi niya alam kung sino ang mga best friend nito, saan ito gustong pumunta, ano ang ginagawa nito kapag malungkot ito. 7 taon ng kasal at tinanggap lang niya kung ano ang ibinibigay nito sa kanya, ngunit hindi niya talaga ito nakilala ng lubusan. 3:00 ng madaling araw, nagpadala ng mensahe ang detective. Ang credit card ng asawa mo ay may transaksyon sa airport ngayong hapon. Bumili siya ng ticket papuntang Davao. Davao, luminaw ang isip ni Jose. Pumunta si Maria sa Davao kasama ang mga bata. Pwede mo bang malaman kung anong eksaktong flight? Tinitingnan ko na. Kailangan ko ng oras. Hindi na makapaghintay si Jose. Nagbook siya sa unang flight papuntang Davao. Aalis ito ng 6:00 ng umaga. Habang nag-iempake, nag-alangan siya. Dapat ba niyang sabihin kay Isabel? Nasa ospital pa ang anak nito. Sa huli, nagpadala na lang siya ng text. May business trip ako ng ilang araw. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Hindi sumagot si Isabel. 5:00 ng umaga. Nasa airport na si Jose. Bago sumakay, nagpadala muli ng mensahe ang detective. Nalaman ko na ang ticket na binili ng asawa mo ay para sa Cebu, hindi sa Davao. Cebu, isang islang malayo sa Davao. Bakit pupunta si Maria doon? Sigurado ka ba? Oo, sigurado. Sinend ko na sa'yo ang screenshot ng booking. Tiningnan ni Jose ang screenshot. Totoo nga, passport number ni Maria iyon at ang destinasyon ay Cebu. Pinalitan agad ni Jose ang flight niya. Ngunit hapon pa ang unang flight papuntang Cebu. Habang nakaupo sa boarding gate, tinawagan ni Jose ang mga magulang ni Maria. Sinabi niya sa kanila na baka pumunta si Maria sa Cebu. Cebu, anong gagawin niya roon? Tanong ng kanyang biyenan. Hindi ko po alam. Pa, ma, kapag tumawag po si Maria sa inyo, parang awa niyo na, sabihin niyo po agad sa akin. Hindi pwedeng lumaki ang mga bata ng walang ama. Ngayon mo naiisip na hindi pwedeng walang ama ang mga bata. Malamig na sabi ng biyenan niya. Anong ginagawa mo sa mga panahong ito? Pinatay nito ang tawag. Hawak ni Jose ang cellphone na may malamig na puso. Mahal na mahal siya ng mga magulang ni Maria dati. Ngayon ay nag-iba na ang pakikitungo nila. Ibig sabihin nito, malamang ay nasabi na ni Maria sa kanila ang totoo. Lumipad ang eroplano ng 2:00 ng hapon at nakarating sa Cebu ng 4:00. Pagkababa, binuksan ni Jose ang kanyang cellphone. May mensahe mula sa detective. Nag-check-in ang asawa mo sa isang hotel sa Cebu City. I-send ko ang address. Sumakay ng taxi si Jose at dumiretso sa hotel. Habang nasa biyahe, inisip niya ang tagpo kapag nagkita sila ni Maria. Hihingi siya ng tawad, magpapaliwanag siya. Magmamakaawa siyang patawarin siya. Sasabihin niyang mahal niya ito. Mahal niya ang mga bata at hindi niya kayang mabuhay nang wala sila. Pagdating sa hotel, dumiretso si Jose sa reception. Hinahanap ko si Maria Santos. May kasama siyang 2 batang lalaki, kambal. Dapat naka-check-in sila rito. Tiningnan ng receptionist sa system. Sorry po sir, pero wala po kaming guest na ganyan ang pangalan. Kaka-check-in lang nila. Sir, wala po talaga. Ipinakita ni Jose ang address ng hotel na ipinadala ng detective. Ito yung hotel. Pakitingnan nga ulit. Tumingin muli ang receptionist at umiling. Wala po talaga sir. Wala kaming guest na gumamit ng ibang pangalan. Nanigas si Jose. Gumamit ng ibang pangalan. Saan naman siya kukuha ng ibang ID? Tumawag ang detective. Jose, nalaman ko na nag-book nga ang asawa mo sa hotel na yan, pero hindi siya dumating para mag-check-in. Ginamit niya yung credit card mo para mag-book. Malamang isa itong pain. Anong ibig mong sabihin? Malamang ginamit niya talaga.
Yung card mo para mag-book sa hotel na yan para mapapunta ka sa Cebu, pero sa totoo lang ay nasa ibang lugar siya. Sa sobrang galit, muntik nang ibato ni Jose ang kanyang cellphone. Pinaglalaruan siya ni Maria. Sadyang nag-iwan ito ng clue para sundan niya ito sa Cebu habang nasa ibang lugar naman talaga ito. Saan siya ngayon? Iniimbestigahan ko na. Naka-off ang cellphone niya at hindi na siya gumagamit ng credit card. Mahirap siyang matrace. Nakatayo si Jose sa lobby ng hotel. Habang pinapanood ang mga taong dumadaan, bigla siyang nakaramdam ng kawalan ng laban. May plano si Maria. Matagal na niya itong pinlano. Kalkulado ang bawat hakbang. At siya, parang tanga, ay nahulog sa bitag nito. Dumilim na. Naglakad-lakad nang walang patutunguhan si Jose sa mga kalsada ng Cebu City. Hindi niya alam kung saan magsisimulang maghanap. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Maria at ng mga bata. Kumain na kaya sila? Nakatulog kaya sila ng maayos? Namimiss kaya ng mga bata ang papa nila? Biglang may naisip na posibilidad si Jose. Pumunta kaya si Maria sa ibang bansa? May passport siya at ikinuha na rin ng passport ang mga bata noong nakaraang taon para sa future trips. Kung nasa ibang bansa sila, mas mahihirapan siyang hanapin sila. Tinawagan niya agad ang detective. I-check mo yung immigration records. May record ba na umalis ng bansa si Maria at ang dalawang bata? Kailangan ko ng court order para dyan. Subukan mo. Parang torture ang paghihintay. Nag-check-in si Jose sa isang hotel at hindi nakatulog buong gabi. Paulit-ulit niyang binalikan sa isip ang mga ikinilos ni Maria noong mga nakaraang buwan, naghahanap ng anumang senyales. Kailan siya nagsimulang maghinala? Kailan siya nagsimulang magplano? Bakit wala siyang napansin na kahit ano? Kinaumagahan, tumawag ang detective. Napacheck ko na. Walang record na lumabas sila ng bansa. Nasa Pilipinas pa rin ang asawa at mga anak mo. Nakahinga ng maluwag si Jose. Nasa bansa pa sila. May pag-asa pang mahanap sila. Ngunit nagpatuloy ang detective. Nalaman ko na 1 buwan na ang nakakaraan. Nag-open ang asawa mo ng safe deposit box sa isang bangko. Ang address ay dito sa Cebu City. Cebu. 1 buwan na ang nakakaraan. Pumunta na pala si Maria sa Cebu. Anong nasa loob ng safe deposit box? Hindi ko alam. Kailangan siya mismo o may authorization para mabuksan yun. Agad na pumunta si Jose sa bangko. Ngunit tulad ng sinabi ng detective, kung walang authorization ni Maria, hindi niya mabubuksan ang box. Isa itong clue. 1 buwan na ang nakakaraan, pumunta si Maria sa Cebu para mag-open ng safe deposit box. Ibig sabihin ay matagal na niyang pinlano ang pagtakas niya. Kung ganoon, posibleng may matutuluyan siya rito. Nagsimulang maghanap si Jose sa Cebu. Pumunta siya sa mga real estate agency at nagtanong kung may umupa o bumili ng bahay na nagngangalang Maria Santos. Pumunta siya sa mga eskwelahan at nagtanong kung may naka-enroll na kambal. Wala siyang nahanap. Sa 2 araw, nang malapit nang mawalan ng pag-asa si Jose, binigyan siya ng isa pang clue ng detective. Nalaman ko na may pinsan si Maria rito sa Cebu, si Ana Garcia. Mukhang close sila. Baka nandoon siya sa kanya. Naalala ni Jose na may pinsan nga si Maria sa Cebu, pero bihira silang magkita. Nagkita sila sa kasal niya, pero pagkatapos noon ay wala ng komunikasyon, isend mo ang address. Sinundan ni Jose ang address. Isang lumang apartment building. Kumatok siya sa pinto ni Ana. Isang middle-aged na babae ang nagbukas. Sino po sila? Nandyan po ba si Ana? Ako ang asawa ni Maria. Naging alerto ang ekspresyon ng babae. Maria? Hindi ko siya kilala. Pinsan mo siya. Paanong hindi mo siya kilala? Desperadong sabi ni Jose. Ana, alam kong posibleng pumunta rito si Maria. Parang awa mo na. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Nasa kanya ang mga anak ko. Sinabi ko na sayong hindi ko siya kilala. Susubukan sanang isara ni Ana ang pinto. Hinarangan iyon ni Jose ng kanyang paa. Ana, parang awa mo na. Hayaan mo akong makita ang mga anak ko. Ako ang papa nila. Miss na miss ko na sila. Miss mo na sila. Mapait na tumawa si Ana. Saan ka ba? Nung namimiss ka nila. Habang kasama mo ang ibang babae, Jose? Ikinuwento na sa akin lahat ni Maria. May ibang pamilya ka, ibang anak. Tapos ngayon naiisip mong may anak ka rito. Namula ang mukha ni Jose. Ikinuwento na pala ni Maria kay Ana. Misunderstanding lang to. Kaya kong magpaliwanag. Walang dapat ipaliwanag, malamig na sabi ni Ana. Wala rito si Maria at hindi ko alam kung nasaan siya.
At kahit alam ko man, hindi ko sasabihin sa'yo. Pabagsak niyang isinara ang pinto. Naiwan si Jose sa labas. Ang huling katiting ng pag-asa ay naglaho na. Nakipag-usap pa pala si Maria sa kanyang pinsan. Mabusisi ang plano niya. Posibleng hindi na talaga siya babalik. Nanatili si Jose sa Cebu ng 2 pang araw. Araw-araw siyang naghihintay sa labas ng apartment ni Ana sa pag-asang makikita niya si Maria o ang mga bata. Ngunit tahimik ang apartment. Walang pumapasok o lumalabas. Hinahanap na siya sa opisina. Nakalabas na rin sa ospital ang anak ni Isabel at kailangan ng mag-aalaga. Pagbalik sa Manila, pareho pa rin ang lahat, ngunit iba na. Walang tao sa bahay, walang tawanan ng mga bata, walang presensya ni Maria. Naupo si Jose sa sofa, nakatingin sa dating mainit na tahanan. Sa unang pagkakataon, nagsisi siya, nagkamali siya, maling-mali. Akala niya pwede siyang magkaroon ng 2 pamilya na kaya niyang balansehin ang 2 babae. Ngayon, wala siyang kahit isa. Kailangan ng anak ni Isabel ng ama. Ngunit ang puso ni Jose ay lumipad na. Kung nasaan man ang kanyang kambal, kinuha niya ang cellphone at nag-text sa lumang numero ni Maria. Maria, patawarin mo ako. Nasaan ka? Hayaan mo akong makita ang mga anak natin. Parang awa mo na. Error sa pagpapadala ng mensahe. Inactive na ang numerong iyon. Ibinaba ni Jose ang cellphone at tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Tumulo ang mga luha sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nawala niya sila habang buhay. Maagang dumarating ang tag-init. Sa pagtatapos ng Pebrero malago na ang mga puno. Ang inupahang kondo ni Maria ay nasa isang magandang komunidad na may playground, pool at library. Mabilis na naka-adjust ang kambal sa bagong kapaligiran. Sa tulong ni Maria, na-enroll sila sa isang magandang private school na malapit doon. Mama, bakit tayo nag-aaral dito sa Cebu? Tanong ni Juan. Dahil nakahanap si Mama ng bagong trabaho rito. Hinimas ni Maria ang buhok niya. Gusto niyo ba rito? Opo. Malaki po yung bagong school at mababait po ang mga teacher. Sabi ni Miguel. Kaya lang, namimiss ko po si Papa ng konti. Nanikip ang puso ni Maria. Alam niyang mamimiss ng mga bata ang ama nila. Hindi iyon maiiwasan. Ngunit hindi niya sila pwedeng ibalik sa isang kapaligirang puno ng kasinungalingan. Masyadong busy si Papa sa trabaho. Kapag may time na siya, bibisitahin niya kayo, pagsisinungaling ni Maria. Nang makasettle na ang mga bata, nagsimulang asikasuhin ni Maria ang mga legal na usapin. Lumipad ang kanyang abogada mula Manila, papuntang Cebu dala ang mga papel para sa legal separation. Nakuha na ni Jose ang subpina mula sa korte, sabi ng abogada. Pumapayag siya sa hiwalayan. Pero hinihingi niya ang custody ng mga bata. Imposible! Matatag na sabi ni Maria. Alam ko, may sapat tayong ebidensya para patunayan ang matinding pagkakamali niya at sobra-sobra ang kakayahan mong pinansyal para alagaan ang 2 bata. Binuksan ng abogada ang mga dokumento. Heto ang listahan ng mga ari-arian. Ayon sa batas, sa iyo ang kalahati. Gusto ko lang kung ano ang sa akin, sabi ni Maria. Pwede na sa kanya ang bahay, pero gusto ko ang kalahati ng ipon natin at ang perang ibinigay niya sa babaeng yon. Yun ay pera mula sa conjugal property natin. Gusto ko itong mabawi. Nangangalap na tayo ng ebidensya tungkol diyan, tango ng abogada. Ang bahay at kotse na nakapangalan kay Isabel ay binili gamit ang inyong conjugal funds. Pwede nating i-demand na ibalik yon. Tumingin si Maria sa bintana. Sa playground ng komunidad ay naglalaro ang mga bata. Rinig na rinig ang mga tawa nila. Nasa ibaba ang kanyang mga anak, nakikipaglaro sa kanilang mga bagong kaibigan. Nagsimula na ang bagong buhay. Sa unang linggo ng Marso, ginanap ang unang hearing sa korte. Hindi dumalo si Maria. Kinatawan siya ng kanyang abogada. Dumalo si Jose kasama ang kanyang abogado. Mainit ang naging hearing. Ipinilit ng abogado ni Jose na walang ginawang pagkakamali si Jose at hiniling ang custody ng kambal. Ipinresenta ng abogada ni Maria ang mga ebidensya, call logs, bank statements, mga litrato ni Isabel at ng anak nito, at mga flight record ni na Jose at Isabel. Namutla si Jose. Hindi niya inasahan na ganun karami ang nakuhang ebidensya ni Maria. Iligal na nakuha ang mga ebidensyang iyan. Katwiran ng abogado ni Jose. Legal ang pagkakakuha at nakanotaryo, kalmadong sabi ng abogada. At mayroon kaming saksi na magpapatunay na ang Ginoong Jose
ay may itinatagong relasyon na tulad sa mag-asawa. Isang saksi. Nanigas si Jose. Bumukas ang pinto. Pumasok si Isabel. Tumingin kay Jose na may komplikadong emosyon sa mga mata. Saka naglakad papunta sa witness stand. Ikaw! Hindi makapaniwala si Jose. Sorry Jose, bulong ni Isabel. Hinanap nila ako. Sinabi nila na kapag hindi ako tumestigo, idedemanda nila ako dahil sa iligal na pagkuha ng ari-arian. Hindi ako pwedeng makulong. Kailangan ako ng anak ko. Napabagsak si Jose sa kanyang upuan. Gumuho ang kanyang huling depensa. Tumestigo si Isabel. Inamin niyang 4 na taon na silang magkarelasyon ni Jose at mayroon silang anak. Na binibigyan siya ni Jose ng buwanang allowance at nagbabayad sa pag-aaral ng bata na namumuhay sila bilang mag-asawa at naakala ng mga kapitbahay nila ay kasal sila. Malinaw ang ebidensya, malinaw ang mga katotohanan. Ipinagpaliban ng huwes ang hearing at magbababa ng desisyon sa ibang araw. Paglabas ng korte, pinalibutan si Jose ng mga mamamahayag. May nag-leak ng balita. Nalaman ng lokal na media ang kaso ng hiwalayan dahil sa double life. Sir, totoo po ba na may 2 kayong pamilya? Ano po ang masasabi niyo sa ginawa ng asawa niyo? Sino pong mga anak ang ipaglalaban niyo? Itinulak ni Jose ang mga mamamahayag at mabilis na umalis. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niya kung ano ang ibig sabihin ng masira ang reputasyon. Pag-uwi niya, hinihintay siya ng kanyang mga magulang. Kamusta? Tanong ni Carmen. Tumestigo si Isabel. Mapait na ngumiti si Jose. Talo tayo. Walang utang na loob na babaeng yon, sumpa ni Carmen. Pinakain mo, binuhay mo, tapos ngayon kakagatin niya ang kamay mo. Ma, tama na, pagod na sabi ni Jose. Nagkamali ako. Mula pa sa umpisa, nagkamali ako. Napabuntong hininga si Tony. Jose, huli na para sabihin yan. Ang mahalaga ngayon ay kung paano natin mapapanatili ang mga apo natin. Hindi natin sila makukuha. Iling ni Jose. Sapat ang ebidensya ni Maria at malinaw ang kasalanan ko. Hindi ibibigay sa akin ng huwes ang 2 bata. Kung ganun ipaglaban mo ang isa, sabi ni Carmen. Kambal sila, isa sa inyong 2. Yon ang patas. Patas. Gustong tumawa ni Jose. Naging patas ba siya kay Maria? Naging patas ba siya kay Isabel? Naging patas ba siya sa mga anak niya? Ang tanging gusto na lang niya ngayon ay magkaroon ng pagkakataong makita ang mga anak niya at humingi ng tawad sa kanila. Pagkaraan ng ilang araw, tinawagan ng abogada si Maria. Sinabi niyang pumayag na si Jose sa mga kondisyon ng hiwalayan at isinuko na nito ang custody ng mga bata. Visitations rights na lang ang hinihingi nito. Handa siyang ibigay sa iyo ang bahay at ang kalahati ng ipon. Hinihiling lang niya na payagan mo siyang makita ang mga bata, sabi ng abogada. Pinag-isipan ito ni Maria. Pumapayag ako sa visits, pero sa ilalim ng supervision ko at hindi pwedeng nandoon ang babaeng yon at ang anak niya. Ilagay sa kasunduan ng nakasulat at kailangan niyang pumirma sa isang pangako na hindi makikialam sa buhay namin. Siyempre, noong unang linggo ng Abril, formal na nilagdaan ang kasunduan sa hiwalayan. Nakuha ni Maria ang kalahati ng halaga ng bahay, kalahati ng ipon, at bahagi ng perang ginastos ni Jose sa bahay at sasakyan ni Isabel. Nang pumirma si Jose, nanginginig ang kanyang kamay. 7 taon ng kasal ang nagtapos na. Pwede ko bang makita ang mga anak ko? Tanong niya sa abogada. Sabi ni Miss Santos, kapag naka-adjust na ang mga bata sa bago nilang paligid, magsiset siya ng visit. Tumango si Jose habang lumuluha. Mayo, bumili si Maria ng maliit na kondo sa Cebu. Hindi ito kalakihan, pero sapat na. Maganda ang komunidad at pati ang eskwelahan. Sanay na ang kambal sa bago nilang buhay. May mga bago silang kaibigan. Sumali sila sa basketball at art classes. Masaya sila araw-araw. Tuwing weekend, dinadala sila ni Maria sa beach. Tumatakbo ang mga bata sa buhangin. Humahalo ang tawa nila sa sikat ng araw. Mama, tingnan niyo po kung anong shell ang nahanap ko. Takbong lumapit si Juan. Ang ganda naman. Kinuha ni Maria ang shell. Mama, kailan po tayo babalik sa Manila? Tanong ni Miguel. Namimiss mo na ba ang Manila? Opo, miss ko na po sina Lolo at Lola, pati na rin si Papa. Hinimas ni Maria ang buhok nito. Pagdating ng bakasyon, bibisita tayo, okay? Okay po. Tiningnan ni Maria ang mga anak na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat at naging matatag sila.
Salamat at mabilis silang naka-adjust. Salamat at nanatili silang masayahin at mapagmahal na mga bata. Sa huling linggo ng Hunyo, nag-set si Maria ng pagkikita ni na Jose at ng mga bata sa isang family restaurant sa Cebu. Dumating si Jose ng kalahating oras na mas maaga. Kinakabahan siya, pinagpapawisan ang mga kamay. Patingin-tingin siya sa relo niya. 3 buwan na niyang hindi nakikita ang mga anak niya. Lumaki na kaya sila? Tumaba kaya o pumayat? Naaalala pa kaya nila ang papa nila? Nang dumating si Maria kasama ang mga bata, agad na namula ang mga mata ni Jose. Papa, tumakbo ang kambal para yakapin siya. Niyakap ni Jose ang kanyang 2 anak. Pumatak ang kanyang mga luha. Amoy niya ang mga anak niya. Ang pamilyar na amoy, ang amoy ng tahanan. Papa, saan ka ba galing? Ang tagal mo kaming hindi dinalaw, tanong ni Juan. Masyadong naging busy si Papa sa trabaho. Basag ang boses ni Jose. Sabi ni Mama, dito ka na raw po sa Cebu nakatira ngayon na pwede mo na kaming dalawin palagi, sabi ni Miguel. Oo mga anak, dadalawin kayo ni Papa palagi. Tumingin si Jose kay Maria. Salamat. Tumango si Maria at umupo sa ibang mesa para bigyan sila ng espasyo. Nakipaglaro si Jose sa mga bata, kumain ng ice cream, nagkwento sa kanila sa loob ng 3 buwan. Hindi siya naglakas loob na magtanong tungkol kay Maria, tungkol sa mga plano nito sa hinaharap. 2 oras ang mabilis na lumipas. Lumapit si Maria. Mga anak, oras na para umuwi. Papa, kailan ka babalik? Tanong ni Juan. Next month. Promise. Sabi ni Jose. Pinky promise? Pinky promise. Nagpaalam ang mga bata sa kanilang ama at umalis kasama ng kanilang ina. Naiwan si Jose sa labas ng restaurant. Pinagmamasdan silang lumayo hanggang sa maglaho sila sa karamihan. Kinuha niya ang cellphone at nag-text kay Maria. Salamat. Ang ganda ng lagay ng mga bata. Inalagaan mo silang mabuti. Sumagot si Maria. Mga anak ko sila. Maikli pero malinaw. Mga anak nito. Habang buhay na silang magiging mga anak nito. Tag-init. Dinala ni Maria ang mga bata sa Manila para bisitahin ang kanilang mga lolo at lola. Pumunta rin si Jose. Sa ilalim ng pagbabantay ng mga magulang ni Maria, gumugol siya ng isang araw kasama ang mga bata. Malamig ang pakikitungo ng mga magulang ni Maria kay Jose, ngunit alang-alang sa mga bata ay pinayagan nila itong bumisita. Ano nang plano mo sa buhay mo? Tanong ng biyenan niyang lalaki. Magpapakatino sa trabaho. Maging mabuting tao. Sabi ni Jose. Pa, ma. Patawad po. Humingi ka ng tawad kay Maria. Sabi ng biyenan niyang babae. Ang gusto lang namin ay maging maayos sina Maria at ang mga bata. Tumango si Jose. Alam niyang may mga pagkakamaling hindi maitatama, mga sugat na hindi kailanman gagaling. Ang tanging magagawa na lang niya ay irespeto ang desisyon ni Maria at gampanan ang kanyang tungkulin bilang ama. Agosto. Na-regular si Maria sa kanyang bagong trabaho sa Cebu. Isang executive sa multinational company. Mas malaki ang sahod kaysa dati. Mas maganda ang work environment. Umupa siya ng maliit na opisina at nagsimulang tumanggap ng mga freelance translation projects. Ito ang naging kurso niya noong kolehiyo. Matagal na nakalimutan. Ngayon ay muli niyang binabalikan. Abalang-abala ang buhay niya, ngunit nakakabuo. Trabaho, pag-aalaga sa mga bata, mga hobby tuwing weekend, at paminsan-minsang pagkikita sa mga kaibigan. Bumalik ang ngiti sa mukha ni Maria. Isang ngiting nagmumula sa puso, magaan at malaya. Setyembre. Nag-umpisa ang mga bata sa grade 2. Pumunta si Maria sa parent-teacher meeting. Nakaupo sa classroom habang nakatingin sa upuan ng mga anak niya. Napuno ng emosyon ang puso niya. Mrs. Santos, sabi ng guro. Ang bilis naka-adjust ni na Juan at Miguel, kasundo nila ang mga kaklase nila at masisipag mag-aral. Salamat po, teacher. Ngunit nag-alangan ang guro. Minsan nasasabi nilang namimiss nila ang papa nila. Nanikip ang puso ni Maria. Tandaan ko po yan. Habang pauwi, tinanong ni Maria ang mga bata. Namimiss niyo ba si Papa? Tumango si Juan. Sabi ni Papa dadalawin niya tayo every month, pero hindi pa siya pumupunta ngayong buwan. Nag-text si Maria kay Jose. Namimiss ka ng mga bata. Kailan ka pupunta ngayong buwan? Mabilis na sumagot si Jose. Pwede ba ako sa weekend?
Pwede. Pagdating ng weekend, dumating si Jose. Dinala niya ang mga bata sa Science Museum, sa amusement park. Buong araw silang naglaro. Nang ihatid niya ang mga bata sa gabi, inabutan niya si Maria ng isang sobre. Ano to? Child support ngayong buwan, sabi ni Jose. Mula ngayon, ide-deposit ko na to sa account mo tuwing unang araw ng buwan. Tinanggap ito ni Maria. Salamat, Maria. Nag-aalangang sabi ni Jose. May gusto ka pa bang sabihin? Bumalik na si Isabel sa probinsya nila kasama ang anak niya. Wala na kami. Sandaling natahimik si Maria, ngunit wala siyang sinabi. Alam kong wala nang silbi para sabihin to ngayon, pero gusto kong malaman mo, nagkamali ako. Hindi sana kita niloko. Hindi sana kita sinaktan. Mahina ang boses ni Jose. Sana maging masaya ka. Talagang magiging masaya ako, sabi ni Maria. Tumango si Jose at tumalikod. Pinagmasdan ni Maria ang paglakad nito palayo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang baka ang oras ang makakapagpagaling sa ilang bagay. Hindi ang pagpapatawad, hindi ang pagkalimot, kundi ang pagpapaubaya. Oktubre, nakilala ni Maria ang isang bagong kaibigan sa Cebu, ang ama ng isang kaklase ng kanyang mga anak. Ang pangalan niya ay Marcos at isa rin siyang single dad. Mayroon siyang isang anak na babae. Nagkakilala sila sa parent-teacher meeting. Matapos ang ilang pag-uusap, nalaman nilang magkasundo sila. Professor sa universidad si Marcos, mabait at edukado. Magaling din siya sa mga bata. Hindi madali ang magpalaki ng dalawang bata ng mag-isa, sabi ni Marcos. Nasanay na ako, ngiti ni Maria. Hindi rin siguro madali para sa'yo na may anak na babae. Kaya nga, pwede tayong magtulungan, sabi ni Marcos. Pagdating ng weekend, pwede nating ilabas ang mga bata para maglaro ng magkakasama, para may kalaro rin sila. Pinag-isipan ito ni Maria at pumayag. Kailangan niya ng social life. Kailangan din ng mga anak niya ng mga kaibigan. Pagsapit ng weekend, sabay na lumabas ang dalawang pamilya. Ang anak ni Marcos, si Maya, ay 7 taong gulang, tahimik at maganda. Mabilis itong nakasundo ng kambal. Nakaupo sina Maria at Marcos sa damuhan. Madalas bang pumunta rito ang ex-husband mo? Tanong ni Marcos. 1 beses 1 buwan, sabi ni Maria. Mabait na siya ngayon. Nagbibigay ng suporta sa tamang oras. Bumabibisita sa tamang oras. Mabuti, yon, sabi ni Marcos. Ano man ang mangyari sa relasyon ng mga magulang, hindi dapat maapektuhan ang mga bata. Tumango si Maria. Pareho sila ng pananaw. Kaya nga niya pinapayagang bumisita si Jose. Pinapayagan niyang manatili ang komunikasyon ng mga bata sa kanilang ama. Para sa mga bata iyon, hindi para kay Jose. Nobyembre, nakakuha si Maria ng malaking project at kumita ng malaki. Ipinasyal niya ang mga bata. Pumunta sila sa lugar na palagi nilang gustong puntahan, Hong Kong Disneyland. Sa harap ng kastilyo, tuwang-tuwang nagpo-pose ang kambal para sa mga litrato. Pinagmamasdan sila ni Maria. Naalala niya ang sarili niya 1 taon na ang nakalipas sa malamig na bahay na iyon, nakikinig sa biyenan niya na pinag-uusapan ang tuition ng ibang bata. Ngayon, tapos na ang lahat ng iyon. Mayroon siyang bagong buhay, bagong trabaho, bagong mga kaibigan. Malusog at masaya ang kanyang mga anak. Iyon ang pinakamalaking kaligayahan. Pasko, nag-propose si Marcos kay Maria. Alam kong hindi pa tayo matagal na magkakilala, pero para sa akin ay isa kang mabuting babae, isang mabuting ina, seryosong sabi ni Marcos. Gusto kong makasama ka, sabay nating palakihin ang mga bata. Hindi agad nakasagot si Maria. Kailangan niya ng oras. Kailangan niyang pag-isipan. Nariyan pa rin ang mga sugat ng kanyang nakaraang kasal. Natatakot siyang magsimula ng bagong relasyon. Bigyan mo ako ng oras para mag-isip, sabi niya. Siyempre, hihintayin kita. Bagong taon. Dinala ni Maria ang mga bata sa Manila para mag-celebrate kasama ang mga magulang niya. Naghanda ang ina niya ng masaganang medianoche. Maria, pumayat ka, sabi ng ina niya. Mas gumanda ka, ngiti ni Maria. Kamusta na kayo nung Marcos? Tanong ng kanyang ama. Mabuti siyang tao at mabait siya sa mga bata. Pag-isipan mo rin yan, sabi ng ina niya. Bata ka pa, hindi ka pwedeng mag-isa habang buhay. Tumango si Maria.
Alam niyang nag-aalala ang mga magulang niya sa kanya, ngunit may sarili siyang oras. Pagkatapos ng bagong taon, bumalik sila sa Cebu. Nagpatuloy ang buhay. Trabaho, pag-aalaga sa mga bata. Paminsan-minsang date kasama si Marcos. Dahan-dahan, sumasabay sa agos ng buhay, tagsibol. Formal nang naitayo ang translation agency ni Maria. Nag-resign siya sa multinational company para mag-focus sa sarili niyang negosyo. Mahirap pero malaya at nakakapagbigay ng katuparan. Para sa ika-8 kaarawan ng kambal, lumipad si Jose mula Manila para mag-celebrate kasama nila. Nagdala siya ng mga regalo, cake, at isang sulat. Para sa inyo to. Basahin niyo kapag umalis na si Papa, sabi ni Jose. Hinipa ng mga bata ang kandila, hiniwa ang cake. Masayang-masaya sila. Pinagmamasdan sila ni Jose nang may luha sa mga mata. Maria, salamat, sabi niya. Para saan? Salamat dahil pinalaki mo sila ng maayos, sabi ni Jose, at salamat dahil pinapayagan mo pa rin akong makita sila. Walang sinabi si Maria. Ginagawa niya iyon para sa mga bata, hindi para kay Jose. Nang makaalis si Jose, binuksan ng mga bata ang sulat. Mahaba iyon. Isinulat ni Jose kung gaano niya sila namimiss, ang kanyang pagsisisi, at ang kanyang mga pangako para sa hinaharap. Sabi ni Papa, palagi niya tayong mamahalin, sabi ni Juan. Hinimas ni Maria ang buhok niya. Palagi kayong mamahalin ni Papa, at palagi rin kayong mamahalin ni Mama. Mahal namin si Mama. Niyakap siya ng dalawang bata. Niyakap rin sila ni Maria. Puno ng pasasalamat ang puso niya. Salamat sa pagsubok na ito na nagpatatag sa kanya. Salamat sa kanyang mga anak na nagbigay sa kanya ng lakas para magsimula muli. Tag-init. Tinanggap ni Maria ang proposal ni Marcos. Walang magarbo na kasal, isa lamang simpleng selebrasyon kasama ang dalawang pamilya. Masaya ang mga bata. Sabi nila, mayroon na silang kapatid na babae. Sa araw ng kanyang kasal, nag-post si Maria sa kanyang social media ng isang bagong simula. Nagpapasalamat sa lahat. Ang litrato ay isang portrait nilang apat. Nilike ito ni Jose at nag-comment ng, "Congratulations." Sumagot si Maria, "Salamat." Isang simpleng salita na naglalaman ng lahat ng paglaya at pagpapatawad. Taglagas. Nakakuha ang agency ni Maria ng malaking project. Abalang-abala siya, ngunit gaano man siya ka-busy, palagi siyang may oras para sa kanyang mga anak, para sa kanyang asawa. Nakakapagod ang buhay, ngunit masaya. Bawat araw ay puno ng pag-asa. Pasko. Dinala ni Maria ang mga bata para mamigay ng regalo sa kanyang mga dating biyenan. Tumanda na si Carmen. Pagkakita niya sa kanyang mga apo, tumulo ang kanyang luha. "Lola, wag na kayong umiyak." Pinunasan ni Juan ang kanyang mga luha. "Miss ko na kayo. Dadalawin po namin kayo palagi." Pag alis nila, inihatid sila ni Tony hanggang sa ibaba. "Maria, patawarin mo kami sa mga nangyari noon," sabi nito. "Tapos na po yon," sabi ni Maria. "Mag-ingat po kayo palagi." "Oo, tapos na iyon. Ang mga panloloko, ang sakit, ang mga luha ay tapos na. Ang Maria ngayon ay may sariling karera, pamilya, isang asawang nagmamahal sa kanya, at mga kaibig-ibig na anak. Nalagpasan niya ang pinakamadilim na daan at sa wakas ay nahanap ang liwanag. Sa loob ng sasakyan pa uwi, natutulog na ang mga bata. Hinawakan ni Marcos ang kamay ni Maria. "Pagod ka ba?" "Hindi." Sumandal si Maria sa balikat niya. "Masaya ako. Sa labas ng bintana, kumikinang ang mga ilaw ng syudad. Bawat bintanang may ilaw ay isang tahanan. May sariling tahanan na rin si Maria ngayon. Sa pagkakataong ito, totoo na ito, buo, at puno ng pagmamahal. Naalala niya ang gabi na iyon, 1 taon na ang nakalipas. Puno ng kawalan ng pag-asa. Umalis siya kasama ang mga anak niya. Hindi niya alam kung saan pupunta noon. Ang alam lang niya ay kailangan niyang umalis. Ngayon, pinasasalamatan niya ang kanyang matapang na sarili noon. Salamat sa hindi pagsuko, sa hindi pagpapatalo, sa pagpili ng dignidad at kalayaan. Siguro ganito nga ang buhay. May mga pagkawala, may mga nadadagdag, may sakit, may saya, may mga katapusan, may mga simula. At ang kwento ni Maria ay nagsisimula pa lamang. Kapag ang isang kasal ay nagiging isang magandang kasinungalingan, ang pag-alis ay hindi pagtakas, kundi ang pinakamalaking kaligtasan. Ang lakas ng isang ina ay hindi nasusukat sa kanyang pagtitiis,
kundi sa kanyang tapang na protektahan ang isang bagong simula pagkatapos malaman ang katotohanan. Ang tunay na pamilya ay hindi pinagbubuklod ng dugo, kundi ng mga taong pinipiling manatili sa tabi mo sa gitna ng bagyo. Ang babaeng bumangon mula sa isang double life ay muling nagtayo ng sarili niyang kaharian sa sarili niyang lupain. Sa pagkakataong ito, ang mga pader ay gawa sa dignidad at ang korona ay gawa sa pagmamahal sa sarili.